Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Dako ngayon na nakatingin sa live streaming nito, ay pupulain po tayo ng Panginoon. Ito po ay ating pag-aralan ayon po sa Biblia na napaka-halaga po ito. Itong Diyos. Ito ating gagawin na ito po isang halimbawa sa atin na tayo po na mga nagpakumbaba at nagsisi sa harapan ng Diyos. Ibig ba tayo? So, pagpakumbaba at pagsisi, ito po ay ginagabayan ng Panginoon. Ito nagpakumbaba, nagsisi, at ito may takot kung sa pagsunod ng kanyang salita. Ito po, ang Panginoon ay gumagabay. Bibigyan pansin ko ang mga taong mapagkumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Ibig ba tayo? So, ibig sabihin mga kapatid, na dapat pala, yun ang gagawin natin para ang Diyos gabay. Gabay natin sa amang tayo paroroon, ang Diyos naging gabay natin para po sa bawat araw ang tagumpay, pagpapala ay patuloy tayo makakamit ng biyaya. Ibig ba tayo? Now, ngunit mga kapatid, ang Panginoon talaga ay salungat po sa mga masama. So kung nais ba natin na pagpalain ang buhay natin, amen? So ang ibig sabihin, kung nais natin pagpalain ang buhay natin, so dapat pala magkaroon tayo ng pagpakumbaba. Amen? Mapagkumbaba tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, at lahat ng tao. Kailangan marunong tayo mapagkumbaba. Amen ba tayo? Kapag marunong tayo magpakumbaba, so ang Diyos, mga batid, ay pinapansin niya. Ano pinapansin? Alam ba natin yung pinapansin? Di ba ang pinapansin, kung nakasalubong ka ng kaibigan mo at hindi ka na pinapansin, anong masabi mo? Ah, grabe naman siya. O, nakarating sa Japan lang, hindi na namansin. Di ba? Parang wala siyang nakita. Di ba? Kahit kaibigan mo yan. Pag hindi ka napansinin na yung kaibigan, ibig sabihin, mga kapatid, parang wala na siyang gana. Di ba? Wala nang gana siya sa'yo. Kaya kahit kaibigan mo yan, pag hindi ka na pinapansin, so ano maramdaman mo? Di ba? Kung pwede magalit ka. Kasi, hindi mo nais. Hindi mo nais mga kapatid na yung kanyang ginagawa, hindi ka pinapansin, ayaw mo na yun ang gawin niya. Ang Panginoon din, kung nais natin na patuloy tayo na pansinin ng Panginoon, so dapat pala, magkaroon tayo ng takot. Amen. Magkaroon tayo ng takot sa kanyang salita. Ang ibig sabihin, kung anong sinasabi ng Panginoon, dapat pala sundin natin. Amen. So dahil po nandyan na ating ginagawa, so patuloy ang Panginoon, pinapansin tayo, ibig sabihin, hindi ka makalimutan, hindi ka niya pabayaan. Diba? Pag hindi mo kasi ginagawa ito, kasi ito po ay isang babalaan niya sa mga angkan ni Israel. Hindi ba't ako ang gumagawa ng lahat ng bagay? Amen? Lahat nakita po natin ay galing po sa gawa ng Diyos. At ang sinabi niya, mga batid, binibigyan pansin ko ang mga taong mapagkumbaba, nagsisi, at may takot sa aking mga salita. Binigyan tayo ng pansin. So, ibig sabihin, kung ano ating kahilingan, pinapansin. Ibig sabihin, napakinggan niya. Pinapakinggan niya ang ating dalangin sa mga tao marunong magpakumbaba at marunong magsisi ng kanilang kamalian, ng ating kamalian, at may takot tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos. Amen. So, yun pala ang pinaka-importante para pansinin tayo ng Diyos, ay ibig sabihin, napakinggan niya ating mga dalangin, ang ating makawis kanina, ay bigyan ng Diyos ng kahalagaan, bigyan ng Diyos ng katuparan, dahil nagkaroon tayo ng takot at marunong magsisi ng kamalian. Amen ba tayo? Marunong magsisi ng kamalian kahit, mga kapatid, hindi ba natin mag-perfect ang sarili natin, pero nais ng Diyos na itama ating pamuhay. Dapat pala, marunong pakumbaba tayo. Amen ba tayo? Huwag magmataas. Kasi kapag mataas tayo, ibaba tayo ng Diyos. Kung magkumaba tayo, itataas tayo ng Diyos. So, ganun lang po mga kapatid, nais ba natin itaas ng Diyos?
Amen? So dahil nais natin itaas ng Diyos, dapat marunong pakumbaba. Huwag tayo magmataas sa ating sarili. Na parang makita mo yung kamag-anak mo, parang hindi mo kamag-anak. Nakita mo yung kapatid mo, parang hindi mo kapatid. Nakita ang magulang mo, parang hindi mo magulang. Kasi gusto mong magmataas ka ng sarili mo. Wala ka nang respeto kung iyon ay kamag-anak mo, tiyuhin mo yan, tiyahin mo yan, kapatid. Kung pinsan mo yan, parang wala kang nakita. So hindi po ganyan, sapagkat ang Diyos napupuot sa mga taong masama. Isa 1 Peter chapter 3 verse 12, dahil ang Panginoon nakatingin sa matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang mga dalangin. Subalit ang Diyos salungat sa mga tao gumawa ng masama. So kung sundin natin ito, marunong pakumbaba tayo at marunong magsisi na ating kamalian, sapagkat bawat araw nagsalita tayo mali. Sa pag-isip natin mali, sa nararamdaman natin mali, sa ginagawa natin mali. Maraming mali natin kaysa tama. Marunong ba tayo magsisi? Amen. So sa bawat araw na langit pa, Ama namin na sa langit, purihin nawa ang iyong pangalan, pumarito na ba ang iyong kaharian, masunawa ang iyong kalooban, at saka bigyan ng pagkain namin sa araw-araw, patawarin sa mga kasalanan. Yun po ang panalangin na sabi ng Panginoon sa Mateo 6:9-13. Bawat araw yan pinapanalangin sapagkat araw-araw nagkamali po tayo. Amen ba? So huwag kalimutan yung panalangin niya sa Mateo 6:9-13. No? Di ba? Ama namin sa langit, naway pagbanalin ang pangalan mo sa langit sa lupa. Naway pumarito na yung kaharian, masunawa yung kalooban, bigyan ng pagkain araw-araw upang may makain kami, at patawarin mo kami sa mga kasalanan. Araw-araw pinapanalangin. Ayun po sinabi na po, magtakip ka na yung pintuan sa iyong kwarto at ganito ka manalangin. Iwi mo tayo. Kaya sa ating pagtapos na ating gawain ito, ginagawa natin yan. Kasi baka sa bahay, hindi po natin nagawa yon. So dito sa simbahan, pagkatapos natin ng ating gawain, pinapanalangin po natin yan. So pag nandiyan po, iwas sa tukso, no? Bigyan tayo ng pagkain, patawarin tayo sa kasalanan kasi magkasala tayo talaga. No? Baka sa bahay po, pagising natin, ay hinarap natin ang banyo, dito tayo, ligo kaagad tayo. Pagkatapos kain, dami, trabaho. When nagawa, Lord, salamat Lord. Huwag niyo kalimutan yung Mateo 6:9-13. Bawat araw yan ang panalangin, yan turo ng Panginoon. Ganito kayo manalangin. So aral po yan. Kaya nga, bakit dito sa pagtapos natin, ginawa natin yan? Baka nakalimutan din sa bahay. So, nagawa pa rin natin simbahan yon. Kasi yung panalangin sa Mateo 6:9-13. Yan ang panalangin, magtakip ka na yung pintuan sa iyong kwarto, yun ang panalangin mo, sapagkat ang Ama niyo na sa langit ay nakikinig. Nais ba natin makinig ang Panginoon? So yun ang panalangin na gawin natin. Pero kung nakalimutan na po na yan, so yun po ang ibig sabihin na natin alam, ang pamumuhay Kristiyano, kung ano talaga ang ating dapat gawin. No? Ano ba talaga ang pamumuhay natin? So dapat alam natin ito. Kasi ang panalangin ito, kailangan natin. Kapag wala ito sa atin, panalangin ito, ang ibig sabihin, hindi mo alam kung ano talaga ang pamumuhay natin bilang Kristiyano. May panalangin po tayo. Iba kasabihin natin, sa linggo lang tayo dito. Hindi po, dito na manalangin. Sa lahat ng oras manalangin po tayo. Ibig ba tayo? Kapag yung ginawa natin, nakinig po ang Panginoon. Sapagkat paano manalangin ka kung nakalimutan mo na ang utos ng Diyos? Utos pa ito. Pakinggan natin na lang mga batid sa 6:9-13 dito po sa Mateo. Ganito po sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Umpisa natin sa 7. 8. Umpisa natin sa 8. 7 up to 8 to 13. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo, bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari, at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit.
Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Amen. So yun po ang panalangin. Iba ka po, pag gising natin, ating hinanap ating uniforme, ating liguanan, hindi po ito nagawa natin. Kapag hindi nagawa ito, nakalimutan po natin, kasi ito po ay turo. Ito ang panalangin, sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. So, hindi sa pastor lang po yan. Kaya nga, sa ating pagtapos, nakasulat po yan, naka-play po yan sa ating naka-screen po yan, para yun ang gawin natin. Diba kasabay nakalimutan po, at least nagawa natin dito. Amen? So, bakit si pastor yung ginagawa? Diba? Sabi niya, ganito kayo manalangin. Pagtapos natin, walang panalangin, di ba mayroon? O yun po ibig sabihin. Kung hindi magawa natin sa bahay ng Panginoon, magagawa natin ito. Para dito pa lang, tinuturuan tayo at matuto tayo sa ating pamamahay. Kung walang turo sa iglesia, paano niyo gawin sa bahay? So tinuturo ito ng Panginoon, kaya ang taong may takot, ang Panginoon ay pinapansin ang taong may takot. At saka, marunong magpakumbaba at marunong magsisi. Ibig sabihin, na huwag tayo makapatid, kumpiyansa, nakala natin ang Kristiyan, okay lang itong pamuhay ko. Hindi pwede. Dapat alam natin ang aral ng Diyos at marunong magtakot para po ang biyaya ng Diyos ay sa atin. No? So yun po ang pinakamahalaga. Na yun na po ang ating gagawin. So mayroong sekreto ng buhay natin na kung paano nakalugod-lugod sa Panginoon, ano ang kalugod-lugod sa Panginoon para tayo pagpapalain. Now, kalugod-lugod sa Panginoon, Efesos 5:10. Kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi kung hindi kalugudan ng Diyos, so mapahamak tayo. 5:10, sinabi sa Episo, anong kalugod-lugod sa Panginoon? Bilisan natin to. 10 minutes na lang po, mag-ina po tayo. 10. Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga... So, ito mga kapatid, alalahanin natin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Alamin natin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Ibig ba tayo? So, ano ang nakalulugod sa Panginoon? So, dapat hanapin natin sa Biblia kung ano ang nakalugod-lugod sa Panginoon. Now, 2 Corinthians in chapter 10, verse 18. Bilisan natin to. 2 Corinthians. Hallelujah. Yan po ay sinabi ni Apostol Pablo sa 10. Hallelujah, versikulo 18. Sa 2 Corinthians. Anong kalugod-lugod sa Panginoon? Para alam natin, para tayo magbuhay po na ganito po na pamumuhay para kalulugdan din ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat nalulugod ang Panginoon sa taong kanyang pinupuri at hindi sa taong pumupuri sa sarili. So, nalulugod ang Panginoon sa tao kanyang pinupuri. Paano purihin tayo ng Diyos? Nasalungat tayo sa pumuhay natin. So, nalulugod ang Panginoon sa mga tao na kanyang pinupuri. So, kung tayo nagpuri, ang Diyos din nagpuri sa atin. Alam ba natin? Di ba? Kalulugod, sapagkat nalulugod ang Panginoon sa taong kanyang pinupuri. Nagpuri tayo sa Diyos, pero pinuri pa rin tayo ng Diyos. Kanino po? Kapatid, ito mga tao na kanyang pinupuri ang kanyang pumuhay. Hindi na, para purihin ka lang, magbigay ka ng, para lang napurihin ka, magbigay ako dito na 1 million, para purihin ako na talagang mayaman ako. So, hindi po yun ang hanap ng Diyos. Kahit piso lang bigay mo sa loob ng, sabi natin box, basta galing po sa puso mo yan. Kaysa magbigay ng 1 million para purihin ka lang ng tao. So, hindi po pwede. So, ang Diyos pupuri sa tao na kalugod-lugod sa Kanya. Kanino po? Sa mga tao din na sabihin natin, gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa Diyos. Paano purihin ka ng Diyos kung salungat ka? Paano purihin ang tao kung salungat ka sa pamumuhay ng kalooban ng Diyos? Hindi ka pupurihin ng Diyos. Pero pupurihin pala ng Diyos yung tao na pinupuri ng Diyos yung mga kalugod-lugod sa kanyang paningin. Pinupuri ng Diyos. Di ba? Kapag ikaw marunong manalangin, ikaw nagsasamba at nagawa mo ang kanyang mga utos, purihin ka ng Diyos. Akala mo siguro, para purihin ako, magbigay ko ng itong bahay ko, bigay ko ito sa kapitbahay ko para purihin ako ng tao. Hindi po yun ang kalugan ng Diyos. Bigay ka ng 1 million
para lang purihin ka ng tao. Mayaman talaga siya, no? 1 million bigay niya dito. Yun, hindi po yun ang kalugdan ng Diyos. Yung kalugdan ng Diyos, marunong pakumbaba. Sabihin ba tayo? Marunong pakumbaba. Hallelujah. Then, sa 1 Timothy chapter 5, verse 4. Hallelujah. Pakinggan natin. 1 Timothy chapter 5. Ganito po sinasabi in verse 4. Sabi na po si Pablo, ngunit kung may mga anak o apo ang isang biyuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila, sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Ang biyudang nag-iisa na lang sa buhay. Excuse me. Puro lang tayo. Lumapos lagi sa 5. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang biyuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya. No? Apo biyuda, sabihin natin na mayroon itong biyuda, may apo, tapos may anak, yung anak at saka apo ang kumalinga sa kanya. Ibig sabihin magbigay ng mga financial, magbigay ng pangailangan sa isang biyuda. Kung may apo siya, may anak. Dahil, ang sabi nito, bilang pagpakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob. Pero ngayon, minsan, wala nang utang loob ang tao. Nakalimutan na siguro ang apo, nakalimutan na ang mga magulang. So, walang utang na loob ba? Wala na po silang, sabihin natin, naramdaman na sila'y maliit pa, tinimpla ng gatas, binigyan ng mga pangailangan, nang lumaki na po sila, nagkanya-kanya na ang daan, kasi may pira na sila, may karunungan na po sila, nakalimutan ng magulang, nakalimutan ng mga apo. Diba? So yun, ang sabi ng Panginoon, sapagkat itong sinasabi, bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang, sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon. Ibig ba tayo? Hindi pala pwede kalimutan natin ating magulang. Minsan sinasabi, Pastor, grabe si Pastor. Dami niya, pira kasi marami anak siya nagbigay. Hindi tayo naghiling ng bigay. Atin lang na hanap buhay tayo. Pero kung magbigay sila, tatanggapin natin. Kasi yun talaga ang sabi ng Biblia. Kumalinga ba? Kumalinga. Ibig sabihin, huwag pabayaan sila magulang mo. Itong nanay ko dati, tatay ko, ito talaga, maliit pa ako. Siya nagpalit ng pampers, nagtimpa ng gatas. O diba? Sana po magmalaki ka na, maalala mo yung ginawa ng magulang mo. Kasi pag ginawa mo yan, kalulugdan ka ng Diyos. Kung kalulugdan ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Kasi lahat na ginulugdan ng Diyos, pinupuri ng Diyos. Gusto purihin ng Diyos? Amen? So dapat marunong ka magtanaw ng utang loob sa ama mo, sa ina mo, kapatid mo, lola mo, lulo mo, kamag-anak mo, kahit sino. Kailangan marunong kang tumanaw ng utang na loob. Sapagkat kung ginawa mo yan, kalulugdan ka ng Diyos. Kung nakalugdan ka ng Diyos, pagpalain ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupa. So yun mga kapatid, ang sinabi sa Proverbs in chapter 1 verse 4. Pagpalain ang ating mga araw sa ibabaw ng lupa kung yun sundin natin ang utos ng Diyos. Hallelujah. Colossus 3:20. Dalawa na lang po. Tapos tayo. Colossus in chapter 3 in verse 20. Pakinggan natin. Kalulugod pa ito sa Diyos? Kalugod po ito sa Panginoon. Pag ganito po ang ating pamuhay. 20. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Sundin? O hugasan mo yung pinggan? Bis kay 3, naging 4, 5, 6, 7 ang loob sa loob ng lababo. Kanina 3 pa ito ha. Ngayon 10 na. Magsaing ka anak, magsaing ka. Pagbukas mo ng suker, walang laban. Oh. Di ba? Nag-ibang ka na, yung sampay ko mamaya, alas 5. Kunin mo yun. Alas 6 na, nandiyan pa rin nakasampay. O, di ba? Yun ang hindi pwede. Kasi pag nag-utos ang magulang, dapat mo sundin para kalugdan ka ng Diyos. Mga lalaki, mahalin ni... Excuse me po. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay,
dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. So magsabi na magulang mo, oy, mang-hold up ka, huwag kang susunod kasi hindi pwede mang-hold up. Mangnakaw ka anak, huwag mo sundin yung pangnakaw kasi masama yun. Di ba? Pero kung sabihin ng tanay mo, oh, plansahan to na, kasi bukas linggo magsamba tayo. So, plansahan mo. Hindi sabihin mo, di ba mabait ka na no? Oo naman anak, o ikaw magplansa. Mabait ka na naman. Hindi ganon. Kung anong utos ng magulang, sundin. Ibig ba tayo? O, hindi na pili natin tagal-tagalan kasi ang 3 pinggan naging 4, 5, 6, 7. Pag 10 na, wala nang lapit. Ang dami na yan. Hindi po pala ganyan ang pamuhay natin. Dapat kung kalugod-lugod sa Diyos, ito pala ang natin gawin. Now, last verse. Dito tayo magtapos sa Kawikaan from Proverbs chapter 3. Verse 1 up to 4. Ang sinabi ng Biblia, Elia, basahin natin to. Kasi hindi mag-reading Old Testament dito. Proverbs tayo. O mga kawikaan. Ito ay magtapos mga kapatid. Ang sinabi po ng sulat ni Haring Solomon, Elia, para sa atin. 3, 1 at 4. Mga anak, huwag mong kalimutan ang mga tinuturo ko sa inyo. Ibig ba tayo? Ingatan mo sa inyong puso ang mga inuutos ko. Amen. Verse 2. Sapagkat ito ang nagpapahaba at nagpapaunlad ng iyong buhay. Amen ba tayo? So, ito pala, ang utos ng Diyos, nagpapahaba, nagpapaunlad ng ating buhay. Verse 3. Manatili kang magmamahal ng tapat. At tapat, matapat, alalahanin mo ito lagi at itanim mo sa iyong isipan. Anong sabi? Manatili kang magmamahal ng tapat. Alalahanin mo rin ito lagi at itanim mo sa iyong puso. Ano? Ang utos ng Diyos. Itanim sa puso. Verse 4, last verse. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos pati ang mga tao. Kapag ginawa daw natin ito, ang pagsunod ng kalooban ng Diyos, kalulugdan tayo ng Diyos at ng mga tao dito sa lupa. Amen ba? So yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Kahit hindi lang po ito, nakatulong sa atin paano malugod ang Diyos sa atin. So kahit na po, hallelujah, na minsan po ang ating pamumuhay hindi nakakalugod, pero nais ng Diyos na kalugod-lugod tayo sa magitan po ng aral na ating napakinggan ngayon. Ibig natin kalugod sa Diyos? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa lahat natin. Listeners, ito po sa YouTube channel sa Facebook. Kapayapaan na po ng Diyos na sa atin lahat. Sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tomaka Apostolic, Bilbis of Christ, International, sa Grace, Mercy, in Peace. Be with you, Christ. Amen. Amen.